Alamat ng Bayabas. Noong unang panahon, may isang reyna na nagngangalang Reyna Barbara. Kilala siya sa kanyang kasipagan at dahil dito, pati ang kanyang mga nasasakupan ay nahikayat na magtrabaho ng walang tigil. Lahat sa kaharian ay naging abala sa kani-kanilang gawain at halos wala nang nakakapagpahinga o nakakahanap ng oras para magsaya. Si Reyna Barbara man ay tila nakalimot na rin sa kasiyahan. Isang umaga, nagising si Reyna Barbara na uhaw at naghahanap ng maiinom. Sa kanyang bintana, napansin niya ang isang batang masayang naglalaro sa ilalim ng isang matandang puno. Ang mga mata ng Reyna ay napuno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang masiglang bata na tila walang alalahanin sa mundo. Nilapitan ng Reyna ang bata at tinanong, "Iho, nakakaaliw kang panoorin. Kahit mag-isa ka lang, nagagawa mong maging masaya. Paano mo nagagawang maglaro ng ganyan?" Ngumiti ang bata at sumagot, "Mahal na Reyna, hindi po ako mag-isa. Kalaro ko po ang matandang puno na ito. Lagi kaming magkasama at parang nagiging masaya rin siya tuwing nandito ako." Natawa si Reyna Barbara at muling nagtanong, "Ganun ba? Pwede ko rin bang kausapin ang punong ito kapag natapos ka ng maglaro?" "Opo, mahal na Reyna," tugon ng bata. "Aalis na po ako upang kayo naman ang magkausap. Lahat ng hiling mo sa kanya ay tiyak na matutupad." Pag-alis ng bata, lumapit si Reyna Barbara sa puno at may kaba sa kanyang dibdib. Bumati siya, "Magandang araw, matandang puno. Ako'y humihiling ng kasiyahan at kapahingahan. Pagod na ako at hindi ko na alam kung paano aalagaan ang aming bayan. Tulungan mo ako." At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumagot ang matandang puno, "Ano ang iyong hiling, Reyna Barbara? Sabihin mo at ito'y matutupad." Napamangha ang Reyna at agad niyang sinabi, "Gusto kong maging kagaya mo. Gusto kong maging isang puno na magdadala ng saya sa mga tao. Nais kong magkabunga na magugustuhan ng lahat, lalo na ng mga bata. Gusto kong sa tuwing nakikita nila ako o kinakain ng bunga ko, ay mapupuno sila ng kasiyahan." Ngumiti ang matandang puno at nagsabi, "Matutupad ang iyong hiling. Sa susunod na araw, pagising mo, ikaw ay magiging puno na magbibigay ng kagalakan sa lahat." Kinabukasan, nagising si Reyna Barbara sa gitna ng hardin bilang isang makisig na puno na may mga sanga at dahong lunti-luntian. Sa mga sanga nito ay nakabitin ang mga bilugan at mababangong bunga, ang unang mga bayabas. Nagdagsaan ang mga bata upang maglaro sa ilalim ng lilim ng puno. Umihimlay sa kanyang lilim at masayang kumakain ng matamis na bunga. Ang mga tao sa kaharian ay natutong magpahinga at ang kasiyahan ay bumalik sa kanilang bayan. Mula noon, si Reyna Barbara ay kilala na bilang bayabas, isang puno ng kasiyahan at kapayapaan na simbolo ng balanseng buhay. Aral ng kwento: sa kabila ng ating mga responsibilidad, mahalagang bigyan ng halaga ang pahinga at kasiyahan sa buhay. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pagtatrabaho ng walang tigil. Ang balanse sa trabaho at kasiyahan ang tunay na susi sa masaya at masaganang pamumuhay. Mga tanong. Una, ano ang naging dahilan kaya nagdesisyon si Barbara na humiling sa matandang puno? Pangalawa, ano ang natutunan ng mga tao sa kaharian pagkatapos maging puno ng bayabas si Barbara? Pangatlo, sa tingin mo, bakit mahalaga ang magpahinga at mag-enjoy sa buhay? Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ni Reyna Barbara, na kalaunan ay nakilala bilang bayabas.
Naway na ipakita ng alamat na ito ang kahalagahan ng balanse sa buhay. Hindi lamang pagtatrabaho, kundi ang pagtamasa rin ng kasiyahan at pahinga. Tulad ng bayabas, sana ay maging inspirasyon tayo sa iba na pahalagahan ang kapayapaan at kasiyahan sa araw-araw. Salamat po sa inyong oras at suporta sa pagbabasa ng aming kwento. Kung nagustuhan ninyo ito, inaanyayahan namin kayong ibahagi ito sa iba upang mas maraming bata ang matuto at maaliw. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa paggawa ng mga kwentong makabuluhan at puno ng aral. Hanggang sa susunod na alamat!